So pwede na po tayong umupo. Ayan, so sige po, tayo po ay mag-settle na sa ating mga upuan na tayo pong muli ay dadako sa ating next na activity. Ayan, so sino nga po ulit yung mga first time dito na nag-camp? Itaas nyo yung dalawang kamay nyo. Ayan, ay marami-rami pala, no? Ayan, so enjoy lang po natin yung camp dahil si Lord may gagawin siya sa buhay mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, i-enjoy natin ang camp. May sasabihin ng Diyos sa'yo. Ayan, so sige po, ready po natin yung mga sarili po natin sa ating gawain ngayong hapon na ito. So tinatawagan ko na po si Pastora Abby. Palakpakan po natin siya at purihin ang Diyos sa buhay niya. Ayan, so magandang hapon po sa bawat isa. Pakikalabit muna yung katabi. Gising muna tayo, gising. Nakatulog po ba tayo? So, kamusta po yung first day ng camping natin? Taas po lahat ng kamay ng first time mag-camp. Taas po lahat. Yung lahat po na ngayon ka lang makakaranas ng camping, taas po kamay. Madami po, madami. So, the rest po sa atin ay mga second or dinosaur na. Hindi. So, ngayong hapon po, makikinig po ulit tayo ng segment natin, yung activity po natin ng mga testimonies, ng mga kwento po ng hindi lang worker, hindi lang siya pastor, kahit mga member po natin na meron pong kwento ng last call. So, papakinggan po natin yung mga storya po at mga testimony po kung paanong kumilos ang Panginoon. Amen po. Kaya i-settle po muna natin yung mga sarili natin para habang nakikinig po tayo ay handa po tayo. So, dito po sa tema po natin, makikita po natin dito sa tarpaulin, ayan, malaki po yung mga tarpaulin. Basahin nyo po, may mga verses po na nakalagay dyan. Ang sinasabi po dito sa ating tema is yung end times. Ibig sabihin, pinaghahanda tayo ng Diyos sa mga katapusan na darating. At may maganda pong binanggit dito sa Peter. Ito pong 2 Peter. Sa ating mga pulis, sinabihan po tayo na yung mga camper po, pagka nakita po kayo at hindi nyo po memorize, tama ba? Pinapamemorize po sa inyo to? Pwede po nila kayong tatakan. So maganda po makita nyo po yung mga team natin, team ng camping. At ayan po, dito po sa Peter, babasahin ko po, 2 Peter chapter 3 sa verse 11, sabi po dito, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos. Ulitin ko po, sabi niya dito, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos. Ina-advise po sa atin ng Pedro o ng Biblia na meron pong katapusan ng lahat ng bagay. At ang advice po sa atin dito, sabi niya, mamuhay tayo ng may kabanalan at sikapin natin, sabi niya po dito, na maging maka-Diyos. Hindi po, alam ko may mga kasabihan minsan sa mundo na parang, ay pag lagi ka nagsisimba, baka masunog ka. Pag lagi ka nagsisimba, baka lumagpas ka sa langit. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, okay na yung lumagpas. Wag lang mabitin. Amen? So, ang buhay po natin, kailangan po nating seryosuhin ito. Kailangan natin talaga bigyan ng seryosong bagay ang desisyon na mamuhay tayo ng pagiging maka-Diyos. Ibig sabihin, susundan natin kung ano ba yung mga layunin ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen? Kasi isang paalala po ito. Dito po sa Titus, ayan, nakalagay po, sabi niya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ.
Kailangan nandun lagi na ang buhay natin nandun sa Panginoon. Lagi nating tingnan kung paano ang gustong buhay ng Diyos sa atin. Huwag po tayong mamuhay na parang makikisama tayo sa buhay ng iba para maging cool tayo o para makasabay tayo sa buhay nila. Hindi po ganun ang kaligtasan. Kung talagang gusto nating maligtas, ang sabi po ng Biblia, sikapin nating mabuhay ng maka-Diyos. Amen po. At ngayon po, sige po, makikinig po tayo ng mga testimony. Ito pong mga ginagawa natin na testimony, isang paalala po, hindi po ito basta kwento lang. Ito po ay mga nangyari sa field, minsan sa mga simbahan nyo, sa iba't ibang probinsya natin, iba't ibang kwento ng tao na naranasan po ng mga manggagawa natin. Ibig sabihin, na-encounter po natin ito sa field na mga iba't ibang klase ng buhay ng tao, kung paano po ang Diyos magligtas. Pinapamagatan po natin itong activity natin na ito ng last call or final call. Ibig sabihin, may mga tao po talaga na huling tawag na ng Diyos sa kanila. Amen? Sa mga may magazine po ng letter B, yung magazine po natin na medyo makapal, nandun po sa parang 3rd page, pinag-aralan namin kanina na huwag kang magpapatagal. So, huwag kang magpatagal. Yun yung parang eksaktong nakalagay. Ang sinasabi niya doon, yung pagsunod mo sa Panginoon, yung dapat na decision mo para sa Diyos, sabi po doon sa isang title, huwag kang magpatagal. At ang Diyos po, kung gaano kalawak po ang pag-ibig ng Panginoon, binibigyan tayo lahat ng tsansa na maligtas. Ngayon, papakinggan po natin yung mga kwento ng mga tao na kung saan maaaring nakarinig na sila noon, maaaring ilang beses na silang naka-attend ng Bible study, ilang beses na silang napag-pray. Pero itong mga tao po na to ay sa huling pagkakataon ng buhay nila, sila po ay inabot ng Diyos. Amen po. So, pakinggan po natin yung mga kwento. Kung may ma-flash man po na mga picture, mamaya po, madi-display. Pero kung wala pa po, okay lang po. Sige po, simulan natin. Tinatawagan ko nga po si Pastora Alma. Ayan po. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ako po si Alma. Worker po ako ngayon ng Rema Cagayan. At share ko lang po yung sa solo winning po namin. Nung time po na nag-opening po ang Rema Porac. Yan po, medyo nakakakaba po dito. Ayan po, yung Rema Porac po ay nag-opening po siya nung last May 2025 po. At yun po ay meron pong isang pamilya po na nagpagamit ng bahay kasi sila po ay pupunta na sa ibang bansa. Imagine po natin na ito po ay soul winning po ng 2 weeks lang po na nagkaroon po ng gawain po sa Rema Porac. At ito po ay nag-start po ng first week ng soul winning po namin. May napuntahan po kami isang bahay na kung saan wala pong papasok po siya at yung bahay ay kubo. May narinig po kami na kasama ko po na umiiyak po na isang nanay. At yung nanay na to, yung ano po siya, kapangpangan, hindi ko po maintindihan. Buti may kasama po ako. Ayun po, humihingi ng tulong yung nanay na to at sabi po ng nanay na to, tulungan niyo ako. Alam niyo po, hindi po namin maakyat yung nanay sa bahay. Bakit? Kasi mataas yung bahay eh. Bukod po doon, pwede po kami maging trespassing sa bahay nila. Alam niyo po, hindi po namin na-share yung nanay nung time na yon. Ang ginawa po namin, lilampasan po namin yung nanay. At naisip po namin na balikan po yung nanay kasi hindi po siya, yung boses po niya, yung parang umakyat kayo sa bahay ko, puntahan niyo ako. Alam niyo po, yung pinuntahan po, yung binalikan po, naisip ko balikan yung nanay na yon. Alam niyo po, sakto po, mayroon pong anak na nag-aasikaso na po. Sinesharan po namin yung anak at the same time po, pinakyat po kami sa bahay ng nanay. Alam niyo po, yung napuntahan po namin yung nanay, ay bedridden po yung nanay na to. Si Nanay Lilia, 76 years old. Siya po ay hindi na makatayo ng maayos. At siya po ay may kidney stone. Alam niyo po, sa sobrang hirap po ng kalagayan niya, yung maiiyak na lang sa sobrang hindi maganda po yung sitwasyon niya. At alam niyo po, nabalitaan po namin, meron po siyang anak na 10.
At yung shinaran po namin si nanay, sobrang nagpapasalamat po siya sa Diyos na nasharan po namin siya. At alam niyo po, may sugat po siya sa paa. At yung pala, yung nanay na to, dinadalaw lang nung anak. Imagine po natin, 10 po yung anak niya pero walang kasama yung nanay. At alam niyo po, ibang tao pa po ang naghahatid sa nanay na to ng pagkain. Pinapadalhan na lang yung kapitbahay na magluluto. Ibang tao maghahatid. Kompleto po ng supplies yung nanay na to, may pagkain, pero hindi niya kayang alagaan yung sarili niya. Bakit mag-isa lang siya eh? At ito po, yung nasharan po namin siya, sabi po namin sa nanay na to, babalikan ka po namin. Yung isang linggong soul winning na yun, at naisip po namin balikan yung nanay na to, Friday, alam niyo po na follow up po namin yung nanay na to, pinuntahan po namin, nasharan po namin, nalaman po namin yung nanay na to, kaya pala hindi siya pinupuntahan ng anak niya kasi hindi po sila okay. Imagine po natin na sa ganung sitwasyon, yung nanay na to, sobrang in pain po siya nung pinuntahan po namin. Hindi po siya makatayo. Alam niyo po, gusto po namin siyang itayo kasi 76 years old, gusto namin siyang painumin ng tubig, gusto namin siyang dalhin sa hospital, pero hindi namin magawa kasi hindi kami pamilya nung nanay na yon. May pumuntang tao na pwede siyang tulungan kaso hindi nila magawang tulungan yung nanay kasi mismong kapitbahay ayaw na nilang tulungan kasi yung pamilya ayaw din tulungan yung nanay. Nakakalungkot po at Friday po yun, binalikan po namin, 2nd week po ng soul winning namin. Gabi po, naalala po namin yung nanay na to. Pintanggap po namin siya, shinaran po ulit, pinag-pray, at in-encourage po namin yung nanay na to na siya po ay magpatawad, lumapit sa Diyos, tumingin ng tulong sa Panginoon. Ang iisipin mo na lang sa Kanya, ang nasa isip po namin, na Lord, yung nanay na tutulungan mo. Alam niyo po, kinabukasan po, follow up na po namin yung nanay na to. Marami pong tao sa bahay na nagkakagulo, may umiiyak. Saturday po yun. Friday po namin siya binalikan ulit at Saturday follow up po namin yung nanay na to, wala na po. Na ito po sa bawat isa po sa atin, 2 weeks lang po nagkaroon po ng soul winning po dun sa Rema Porac noong May 2025. May 30, namatay na po yung nanay. Nasa sobrang maiksi ng panahon na may tao lang na nagpagamit ng bahay nila para gawing simbahan. Imagine po natin, sobrang iksi ng panahon para maabot yung nanay na to. Nasa atin po na, kung may tao na willing magpagamit ng bahay nila, what more pa kaya yung buhay po natin na ipagamit natin sa Panginoon. So, sobrang maiksi lang ng time na ibibigay natin sa Diyos. Ayan po. At yun po, in-encourage ko po ang bawat isa po sa atin na sabihin mo na, saglit lang naman ako sa lugar na to. Ilang weeks lang po kami doon. Almost 2 months po. Pero praise the Lord kasi ginamit po ang Rema para maabot si Nanay Lilia. Sa Diyos po ang kapurihan. Yan po si Nanay Lilia. Ang kinakwento po sa atin ni Pastora Alma, yung simbahan po kasi sa Porac ay kaka-open lang. So, ibig sabihin, 2 weeks pa lang na bukas yung simbahan, at nag-start po silang mag-soul winning. Kasi pag nag-open po tayo ng simbahan, hindi pwede pong maghahayo agad eh. Minsan, may 1 week na puro prayer lang yan sa church. Yung mga worker hindi lumalabas, nagpe-prayer lang, prayer marathon sa loob ng simbahan. At after a week po, na nawaghayo sila, si Nanay Lilia po ang isa sa binigay ng Diyos na mabahaginan nila. At si Nanay Lilia pala ay kukunin na. So, isipin po natin, no, ang Panginoon po ay hindi nagkakamali sa oras. Ang Diyos po ay hindi nahuhuli, hindi rin siya nauuna. Very timely po ang Panginoon. At ang pagbubukas po natin sa simbahan sa Porac ay plano ng Panginoon at isa si Nanay Lilia para sa buuin yung plano na yun na makakilala siya bago siya mawala sa buhay na ito at makakilala siya sa Panginoon. Amen po. So, actually, hindi siya yung nanay na parang kulang sa pagkain. Siya po ay may mga delata, may iba't ibang stocks ng mga pagkain sa loob ng bahay niya. Ibig sabihin, hindi siya nakukulangan sa kakainin. Pero saan siya kulang? Sa aruga.
wala siyang kasamang anak. At sa kabutihan po ng Panginoon, no, hindi natin alam yung destinasyon ng mga paa natin, saan tayo hahayo. Pero hayaan natin, sa paghayo natin, nililid tayo ng Diyos dalhin dun sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Amen? So, ayan po yung una natin. Sige po, tinatawagan ko po si Pastora Cristel Rumaraog. Palakpakan po natin. Wala pong na-prepare na picture para po dun sa ite-testify ko. Pero ito po ay continuation lang nung mga kunwento ko po last summer camp. So kagaya po nung nabanggit ko po nitong nakaraan, year 2017 po, ako po ay na-deploy po ng Mauban. And 2023, nakabalik po ulit ako ng Mauban. At nung una nga po, questionable po sa akin kung bakit ako po ay na-deploy ulit ng Mauban. Pero nung nangyari po itong tatlong bagay na ito, dun ko po na-realize kung ano po yung isang naging dahilan po ng Diyos kung bakit ako po ay binalik po niya sa lugar na yun. So yung nakwento ko po nung nakaraan, patungkol po kay Tatay Elmer, saka po kay Nanay Feli. Ngayon po, ang ikakwento ko naman po ay patungkol po kay Tatay Rutschen. Si Tatay Rutschen po ay bunga po ng soul winning. So nung na-soul win po namin siya, pagdating po ng Saturday, finalo up po namin si Tatay. And Sunday po, si Tatay po ay umattend ng Sunday service. Simula po noon, nag-start na po na dumalo po si Tatay ng gawain. At palagi po namin siyang pinupuntahan para bisitahin. Alam niyo po, isang magandang bagay po kay Tatay. Every time na kami po ay pupunta po sa bahay po nila, sobrang excited po siya. At sobrang saya po niya na nakikita po niya kami na dumadalaw po sa kanya. At alam niyo po si Tatay po kasi sa sobrang nakagaanan ko po talaga ng loob. Alam niyo po sa sobrang nakagaanan ko po ng loob si Tatay, lagi niya akong binibiro na gusto niya akong maging manugang. Naalala ko po one time, summer camp din po ata yun, bigla pong nagpunta si Tatay dun sa church ng Mauban. Dala niya yung anak niya. Buti na lang camping nung time na yun. Pero alam niyo po, kaya ko po nabanggit yun. Si Tatay, sobrang nakagaanan ko po talaga ng loob. And then, after ko po sa Mauban, ako po ay na-deploy na po sa Bicol. Then after po ng Bicol, napunta na po ako ng Infanta. So, nung ako po ay nasa Mauban, 10 months lang po akong na-deploy po doon. Then sa Bicol po, December, then pagdating po ng January, ako po ay na-deploy na po ng Infanta. So nung ako po ay nasa Infanta na, yung isang kabataan po doon ay binalita po sa akin na si Tatay Rutschen daw po ay dinala ng ospital. Ngayon dinalaw po nila, tapos ang nakakatuwa po kay Tatay Rutschen, pagpunta po nila ng ospital, alam niyo po ang sabi ni Tatay, humingi siya ng pasensya kasi hindi po siya nakadalo ng gawain nung Sunday. Ngayon, nung nakauwi na po siya, binisita po siya ulit. Pero alam niyo po, after ilang araw, nalaman na lang po nung mga tao po sa church ng Mauban na si Tatay po, wala na. So kagaya po nung lagi pong binabanggit po sa atin ni Pastor Boy na sabi niya, ang isang calling daw po ng simbahan natin, may mga tao po tayong mamimit talaga na hindi na po sila aabutin ng 2 taon at kukunin na po sila ng kamatayan. Ngayon po, yung isa ko naman po na ikikwento ay patungkol naman po kay Tatay Rodel. Si Tatay Rodel naman po, ito naman po ay nangyari po sa lugar po ng Infanta. So yung church po natin sa Infanta ay wala pa pong 2 years. Ngayon si Tatay Rodel po, siya po ay bedridden na. Pero yung bahay po kasi niya, malapit lang po sa simbahan. Pero si Tatay po ay more than years na din pong may sakit at wala na po talaga siyang kakayanan na makalakad. So ang ginawa po namin, nag-start po kami na mag-open ng Bible study kay Tatay. Tinuturuan po namin siya kung paano mag-faith. Tinuturuan po namin siya patungkol sa salita ng Diyos weekly. Bukod po sa Bible study, lagi rin po namin binibisita si Tatay. So ngayon, pag po nakikipagkwentuhan po kami kay Tatay, alam niyo po, every time na meron pong gawain sa tahanan niya, mararamdaman mo yung pagyakap ng Diyos sa kanya. Mararamdaman mo na yung Bible study dun sa lugar na yun ay sinasamahan ng Panginoon at mararamdaman mo yung anointing dun mismo sa tahanan nila. Alam niyo po, ang sabi po ni Tatay, since yung church nga po ay malapit lang po dun sa bahay nila, lagi po sinasabi ni Tatay na naririnig ko kayo dyan kapag umaawit kayo. Ngayon ang ginagawa ko, sumasabay ako.
Alam niyo po, kapag nag-worship din po kami kay tatay, alam to nung kasamahan ko po, si Mara po yung kasama kong worker doon. Mismong kami, habang nag-worship, naiiyak kami. Hanggang sa dumating po yung time na si tatay po, may ilang buwan na hindi po kami nakapag-Bible study sa kanya. Kasi every time po napupunta kami, lagi po siyang tulog. Ngayon, ang case po kasi ni tatay, hirap po siyang makatulog ng gabi. Kaya paghapon po, pag nakatulog po si tatay, hindi na po talaga siya ginigising po nung anak niya. So ginagawa po namin, hindi na po namin ginigising si tatay, pero continuous pa din po yung pagbisita po namin sa kanya. Hanggang sa isang araw po, meron pong isang kabataan ng church po sa Infanta na nagpunta po sa amin habang chesta po kami. Ngayon sabi po niya, nabalitaan niyo na po ba? Sabi ko, ano yun? Sabi po niya, si tatay po ay hindi na daw po nagigising, sabi po nung anak niya. Alam niyo po, di ba po sa atin, ang pag-abot po sa mga tao ay wala pong pinipiling oras. Amen po. Ngayon, nung time po na yun, ang ginawa po namin, pinuntahan po namin agad si Tatay Rodel at pinag-pray po namin siya, pinatanggap ulit. Ngayon, habang pinag-pray po namin si tatay, alam niyo po mismong ako naiiyak pero pinipigilan ko kasi baka sabihin naman nung anak, andyan pa nga si tatay, iniiyak ka na eh. Ngayon pagtingin ko, yung anak niya at saka yung isang kamag-anak, umiiyak na din. Then pinag-pray po din namin sila. So umalis na po kami. Then after ilang araw din po, nabalitaan po namin, si tatay po ay kinuha na rin po ng kamatayan. So simula po last summer camp, pati po yung kwento ko po ngayon kay tatay Elmer, kay Nanay Feli, Tatay Rutshen, at Tatay Rodel. Ito pong 4 na taong ito, nakilala natin sila pero hindi umabot ng 2 taon, yung buhay ng mga taong ito ay kinuha na po ng Diyos. Kaya nga di ba po tinuturo po sa atin, napakahalaga ng timing. Minsan matatakot ka, minsan nagkakaroon ng mga hadlang para hindi mo maabot yung mga tao. Pero ang sabi nga po dun sa pinag-aaralan po natin, napakahalaga ng timing na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Kasi every time na namimiss po natin yung timing ng Diyos, marami pong mga kaluluwang di natin alam na pupunta na po ng impyerno. At glory to God po kasi isa po tayo sa ginagamit ng Diyos para maabot ang mga taong ito. Thank you po. So, salamat po, Pastora Cristel. Ayan, may sinare kasi si Pastora Cristel last summer camp. 2 yon, si Nanay Feli. Anong pangalan isa? Si Tatay, yung unang Tatay Elmer. So, hindi niya na-share nung last summer camp yung si Tatay Ruchen at si Tatay Rodel. So, ito po, napakinggan natin. Alam niyo po yung sinasabi niya sa atin na marami po talagang pwedeng mapunta ng impyerno kung yung oras natin, hindi natin siya makukuha agad, maibigay ng tama sa misyon. Kasi marami pong tao sa labas na naghihintay sila ng kaligtasan. Kaya po ang halaga ng buhay natin na pinapagamit sa Panginoon kasi di natin alam, doon sa mga sulok-sulok na mga lugar, may mga taong naghihintay na mapuntahan sila. May mga taong naghihintay na yung hope ba, yung pag-asa na may makakaalala pa ba sa amin? May maghahatid pa ba ng kaligtasan sa amin? Amen? So, ito po ang trabaho ng ating mga missionary na abutin po ito. At hindi lang po sila, hindi lang po kami. Ang bawat isa po sa atin ay binibigyan ng tsansa ng Diyos na magamit sa ganitong pagkakataon. At hayaan po natin na maging isa tayo sa instrumento ng Diyos. Sabi nga, di ba, tayo yung maging kamay ng Panginoon na sa pamamagitan natin, maabot po yung buhay nila. Amen po. At nakaka-bless, kasi imaginein mo, sa 4 na tao ng tong mga tatay, nanay na ito, na sinishare sa atin, sabi nga sa atin, hindi na inabot ng 2 taon yung buhay nila. May dahilan ang Diyos kung bakit sila yung mga nakatagpo natin. At kailangan nating makita at mahanap yung dahilan na yun kung bakit sila yung binigay ng Diyos na alagaan po natin. Amen po. So, sige po, magpatuloy tayo. Tinatawagan ko po si Loisa. Ayan, magandang hapon po. Ayan, ako po si Loisa, worker po ako ng Rema Florida ngayon.
Pero yung gusto ko pong i-share po sa inyo po ay nangyari po ito nito pong 2023. Ako po ay nakadeploy po sa lugar po ng Tingloy, yan, sa isla po. Alam naman po natin, di ba po, malayo po yon at syempre, dagat yung nakapaligid sa'yo. At alam niyo po, ito pong share ko po sa inyo, personal, ito po ay family ko po. And bilang isang worker po, isa sa mga struggle po ay kapag nag-share ka sa mismong pamilya mo, bakit kasi kilala ka nila. At alam niyo po, para sa akin po, that time po, andun yung kaba, andun po yung pangungunahan ka ng kaba, ng takot. Bakit kasi pamilya mo yan at kilala ka nila. Ito pong share ko po ay si Lolo Pedro. Siya po ay nasa Cabanatuan. Nung time po na nasa Tingloy po ako, tumawag po sa akin yung mama ko. At ang sabi niya po sa akin, sabi niya, anak, nandito ako sa lolo mo, sa Dolores, sa Cabanatuan po yun. At sabi niya, yung si lolo mo ay may sakit. At ang sabi po ng mama ko, gusto nila na sharean ko daw po, ipag-pray ko po yung lolo ko. At ang struggle po noon, sa cellphone lang po yun. Pero alam niyo po, nung time po na narinig ko po na ipag-pray ko po yung lolo ko, alam niyo po, andun po yung kaba. Pero sabi ko, sige po, pagpe-pray ko po si lolo, laksan nyo na lang po yung speaker po ng cellphone para marinig po ng lolo ko. At that time po, andun po yung mga anak ng lolo ko, andun po si mama. At pinag-pray ko po, shinare ko po yung salita ng Panginoon dun sa lolo ko. Pinaalala ko po sa kanya kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Sinabi ko po sa kanya na kaya po siyang pagalingin ng Panginoon kasi may sakit po si lolo. At nung time po na yon, napag-pray, glory to God po. At lumipas po yung isang linggo, nag-birthday po yung lolo ko. Actually, yung lolo ko pong yon na may sakit ay nakahiga na lang po. Hindi po niya nagagawa na tumayo. Kailangan alalayan po siya ng mga anak niya. At nung time po na nag-birthday po yung lolo ko, nagulat po yung lahat kasi po kahit po yung mga anak po ng lolo ko, sabi nila, nung nag-birthday po yung lolo ko, malakas po siya. At nagawa po niyang umupo po ng mag-isa. At nakita po nila na malakas, masigla po yung lolo ko. Nakita nila na yung lolo ko po ay gumaling. At nung time po na yon, sumunod po na mga araw, tumawag po ulit po sa akin yung mama ko. At sabi po niya sa akin, anak, wala na si lolo mo. Nung time po na yun, nagulat po ako. Sabi ko, ano pong wala na po? Parang sa isip ko, hindi pa nagsisik sa akin na wala na yung lolo ko po. Sabi po nung mama ko, wala na si lolo mo. Nung time po na yun, nasa isip ko, Lord, kung hindi siguro ako sumunod na ipag-pray yung lolo ko, nasan kaya siya ngayon? At alam niyo po, sabi po sa akin ni Mama, nagpapasalamat po siya. Kasi nung time po na may pag-pray yung lolo ko, mapatanggap po yung lolo ko. Sabi niya, anak, ikaw na lang pala yung iniintay ng lolo mo bago siya mawala. At sabi po ng mama ko, bago siya mawala, naranasan niya yung kagalingan. Nung time po na yun, kung hindi po siguro ako naging willing na gawin po yung pinapagawa sa akin ng Panginoon, hindi po siguro makikilala ng lolo ko ang Panginoon at hindi niya malalaman na kaya siyang pagalingin ng Panginoon. Alam niyo po, nang sinaran ko po yung lolo ko, nalaman, sinabi ko po sa kanya na walang ibang magpapagaling sa atin, kundi ang ating Panginoon. At
glory to God po kasi kahit na malayo, nasa Tingloy po ako noon, hindi po pwedeng magbiyahe. Pero through sa cellphone, nagawa po na abutin po yung lolo ko po. Yun lang naman po. Maraming salamat. Ito po si Lolo Pedro, nandito po sa TV. Siya po yung lolo ni Loisa. So, tingnan niyo po, no, kanina pinag-uusapan natin, ibang tao. Malabas tayo para abutin yung ibang tao, pero hindi po kakaligtaan ng Diyos. Unang-una, yung mga mahal natin sa buhay. At tayo po ang unang magiging instrumento ng Panginoon para po sa kaligtasan nila. Amen po. Kasi tayo po, nag-aangkin tayo ng pangako na ako at ang aking sambayanan ay kasama ng Diyos na ililigtas. So, pangako ng Panginoon yun, nung nagsimula ang Diyos tawagin tayo, nasa plano ng Panginoon na ang buong pamilya natin kasama niya sa pagkatawag ng kaligtasan. Amen po. At alam nyo, minsan yung kagalingan na ibinibigay, na minsan naisipin natin na parang magaling na, lalakas na ulit, pero si Lolo, yung kagalingan pala na nagaling sa Panginoon, hindi yung physical lang kundi maihanda yung buhay niya sa susunod na buhay. Amen? So, hayaan po natin na magamit tayo ng Panginoon, lalong-lalo na po, syempre sa mga pamilya po natin. Amen po. Sige po, tinatawagan ko po si Pastora Carol. Magandang hapon po sa bawat isa. So yung sa akin po, ako po ay naka-deploy sa Florida. Pero kami po ay taga-Apalit. Ngayon po, noong time po na June 6 po, umuwi po kami ng Bulacan sa amin dahil birthday po ng aking lolo. So, doon po nagkita-kita kami nila Pastora Keng dahil nga po birthday ng lolo ko. And then po, nakwento po nung tita ko na yung pong isa naming tita, which is pinsan ni nanay ko, ay na-detect po na mayroong tumor. So, kinabukasan, siya po ay dadali ng Quirino Hospital para po siya ay ma-opera. So ngayon po, after po nung gathering, after po nung celebration ng birthday ng lolo ko, sabi ko po kay Pastora Keng, sabi ko, Tita Keng, bago kayo umuwi, daanan natin si Tita Nene kasi dadalhin na daw ng hospital bukas. So ngayon, nung pinuntahan namin, so sineran. So kung makikita mo po siya, dun sa kanyang, sa pag-share niya, nung experience niya, bago po kasi siya na-detect na merong tumor sa ulo, siya po ay na mild stroke. At bago po siya na mild stroke, nagkaroon po ng pag-aaway between sa kanya at sa kasama niya sa trabaho. At yun po yung naging cause ng sobrang hatred. So talagang nagkukwento siya, umiiyak siya kasi sobrang galit siya dun sa kasamahan niya. And then po, sineran, ganyan, inirelease yung sama ng loob niya. Yun po, habang siya po ay umiiyak, sinishare niya po yung nangyari, na-release po siya at tumanggap sa Panginoon. And then po, yan, umuwi na kami. Si Tita Keng po ay umuwi na. Ngayon ako po, nandun lang po muna ako sa mga lolo ko. Kinabukasan po, siya po ay bibiyahin na, dadali na po sa Manila. Sabi nung tita ko, Carol, sabi niya, aalis na sila Tita Neni mo, pag-pray mo ulit, sabi niya. So para bang sa loob ko, napag-pray naman na kahapon, parang okay na yon, ganon. Pero po, sumunod pa rin ako. And then pinuntahan ko po siya. So yung crowd kahapon, na pinag-pray, pinatanggap sila, nung pumunta po ako, iba na naman po yung crowd na nandoon kasi yung ibang mga pinsan, ibang mga kapitbahay nandoon. So, ayan, kinakabahan ako. Ayan. So, hindi ko alam paano mag-start, mag-share. Kasi, sabi nga po, nandun ka sa lugar mo, sa lugar na which is kilala ka. So, nahiya ako po, honestly, talagang hindi ko po alam paano mag-start. Pero, yun,
praise God kasi nung nag-start ako, halos hindi na maputol. Pero po nung na-sharean po sila, and then sabi ko nga po napatanggap na yung may sakit kahapon. So ang pinag-pray ko po nung time na yon na lang na bigyan niyang traveling mercy, yung pag-iingat, ang Diyos ang mag-ayos kasi nga po pag sinabing government hospital ay syempre parang, di ba ang daming nga ayusin, ganyan. So sabi ko, Lord, ikaw yung mag-direct ng way nila, ikaw yung mag-ayos ng lahat, gawin mong smooth ang lahat ng bagay sa pagpunta nila sa Manila. Alam niyo po, kinakamusta ko yung anak, sabi ko, kamusta na si mama mo, ganyan. Ayun, sabi niya, ate, na-opera na. And then po, nung end ng June, siya po ay naiuwi na sa bahay nila. Alam niyo po, 1 week pa lang siyang nailabas, siya po ay namatay na. At nasa Florida po kami noon, service po noon eh. So, mga 1 o'clock ko na pong nahawakan yung phone ko. Nakita ko po yung chat ni Precious, yung anak po ni Pastora King. Sabi niya, ate, yung shinera natin, sabi niya, si Tita Nene, patay na. So, nung pagkabasa ko po nung chat na yon, niyaya ko yung mag-aama ko, sabi ko, uwi tayo ng Bulacan. So, from Florida hanggang Bulacan po, ang biyahe po nun ay 4 to 5 hours. So, punta kami doon, agad-agad, para makiramay. Alam niyo po, pagdating namin doon, sinalubong ako nung anak. Sabi niya, ate, umiiyak siyang ganyan. Sabi niya, ate, wala na si mama. Sabi niya, sabi ko, yun, nag-iiyakan kami pareho. Pero ang sabi ko sa kanya, si mama mo ay nasa mas mabuti ng kalagayan. Tapos sabi niya po, alam mo ate, sabi niya, nung nasa Manila, sabi niya, merong favorite na nurse si mama. Sabi niya, kilala mo siya te, sabi niya ganon, kasi mutual friend kami. So kasi po, hiningi niya po yung Facebook account ng nurse na to, at mutual friend nga po ako nilang dalawa, at si Brother Leroy po Ocampo, yung naging nurse nung mama niya. At sabi niya nga, favorite na nurse niya. So yun po, chinat ko si Lee. Sabi ko, Lee, yung pasyente mo, si Natividad de la Cruz, ay patay na. Yun po, nagulat si Lee. Pero alam niyo po, isang bagay po doon ang ipinagpapasalamat ko sa Lord kasi ang Diyos ay tumutugon sa panalangin natin. Sabi ko nga po, pag sinabi pong na-experience ko po kasi yan yung makompine sa mga government hospital, may matatagpuan ka talagang mga empleyado na masungit. Pero yun po, sila doon, ang Diyos po ang nag-ayos. Kaya nga sabi niya, ate, favorite nurse ni mama ko. Sabi niya, so, ang liit lang ng mundo, kung titingnan natin, ay kasamahan pa po natin yung naging nurse nung mama niya. At praise God po kasi sa kabila po ng ganun yung sitwasyon, sa kabila po ng ganun ang nangyari, pero ang Diyos po, kahit kailan hindi siya nagkulang, na kahit na anumang sitwasyon, ang Diyos po nakatingin dun sa heart na kung saan po longing, dun sa paglingap ng Panginoon. So, yun lang po. Mahal pala sa buhay, yung isang kamag-anak na ni Pastora Carol. Actually, for sure, before niya mapag-pray, sigurado na pag-pray na rin ni Kuya Lee. Na po. So, mabuti po ang Panginoon. Amen po. Kaya wag po nating sukuan, wag nating bitawan sa panalangin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi maaaring akala natin parang parang alam niyo yun, yung physically parang walang nangyayari, pero ang Diyos po ay kumikilos sa bawat panalangin natin. Mahiwaga po at makapangyarihan ng mga panalangin. Amen? So, sige po, tinatawagan ko po si Pastora Cathy. Hello po from La Union po. Ako po si Cathy po. Meron po kaming nakaschedule na Bible study po sa isang elder po namin. Tapos Wednesday po yon. At meron nga pong akong napag-pray noon na isang tatay po na kapitbahay po nila.
At yun po, pinuntahan ko po yung tatay po na to. Tapos siguro after ilang months po, yung tatay na to nung pinuntahan ko po ay pinag-pray ko po, tapos pinatanggap ko po. Kasi malapit lang naman po siya doon sa bahay ng elder. Tapos po, sumakto po na after siguro 1 month po ay binalikan po namin yon. Kasi may Bible study po kami that time at kinamusta ko po yung tatay na yon doon sa elder po ng church po namin. Ngayon po, yung sitwasyon po ng tatay po na yon ay may prostate cancer po siya. At bedridden na lang po siya at laging sinasabi po nung elder namin since kapitbahay po nila, lagi po siyang sumisigaw gabi-gabi na tulungan niyo ako, gusto kong magpa-ospital. Ngayon po, laging yun po yung iniiyak po nung matanda, gabi-gabi daw po siyang nagmamahawa. Kaso nga lang po ang problema po, yung mga anak po ay ayaw po siyang itakbo sa ospital. Kahit na sabihin pa natin pong free yung pampa-ospital, ayaw po nila, alam niyo po, sobrang sakit po ng sinasabi ng mga anak. Kasi, wag nang i-ospital kasi hayan na lang na mamatay. Yun po yung masakit po na sinasabi po ng mga anak niya. At alam niyo po, gusto nga po namin gumawa ng way para at least makatulong. Kaso mahirap po kasing mangialam sa ganong part kasi syempre family po nila yon. Ngayon po yung asawa naman po niya, ayaw din po siyang alagaan. Ayaw din po siyang alagaan po nung asawa po niya. So after ng Bible study po namin, pinuntahan po namin kaagad. At yung bahay po nila, bago ka po makapasok, talagang yuyuko ka po. Kasi yung bahay po nila, parang pinagtagpi-tagpi lang po ng yero. Tapos bedridden po yung tatay po. Tapos nilihans po namin siya. Pinatanggap po namin siya at sabi po namin na mga kasamahan ko ay magpatawad po siya. Kasi po, hindi po imposible na wala siyang sama ng loob. Kasi nga po, tinalikuran po talaga siya ng mga anak niya. Yung mga anak niya kasama niya po, yung asawa niya kasama niya. Even po yung mga kapatid po niya ay nasa paligid po niya, pero hindi po siya matignan man lang. So, napakasakit sa part po na yon. Pinag-pray po namin si tatay, tapos nag-request po siya sa amin na sabi niya, tuwing pupunta po kasi dun yung elder namin, lagi siyang nagre-request ng pagkain. So, nung time na yun, alam niyo pong ni-request po niya ay Coke, tsaka Shanghai po. Yun po yung ni-request po niya. Yan, sabi ko, tay, wala kasi kaming mabibilan ng Shanghai dito, kaya Coke na lang, tsaka tinapay. So, binigyan po namin siya, pero di po kasi namin alam kung papaano siya pakakainin kasi bedridden. So, sabi po nung elder ng church namin, sabi niya po ay, antay na lang yung anak na magpakain sa kanya. Pero nakakalungkot kasi parang iniwan lang din po siya doon. Hindi talaga siya inaalagaan. So, umalis na po kami. At alam niyo po, kinabukasan po ay nag-chat po sa akin yung elder natin sa church. Kasi kapitbahay nga lang po nila yung tatay na to. Si Tatay Cormac po. At sabi po niya, Neng, alam mo ba patay na yung pinag-pray natin kahapon, si tatay? So di ba po ang bilis, kakapray lang namin sa kanya ng 4 p.m. Tapos 5 a.m. po ng umaga ay wala na po si tatay. At alam niyo po, si tatay po talaga yung isang example po na tinalikuran siya ng mundo. Bakit po? Tinalikuran siya ng asawa niya, tinalikuran po siya ng anak niya, tinalikuran po siya ng mga kapatid niya, lahat po, pero alam niyo po si Jesus, kahit kailan, hindi po siya tinalikuran. Yun po yung time na realize ko na hindi aksidente na nandun kami that time. At kami na lang po pala yung inaantay niya. Kumbaga inaantay po niya na may share yung salita po ng Diyos sa kanya. At habang pinapatanggap nga po namin siya, ay iyak po siya ng iyak. Always naming sinasabi po sa kanya, mahal na mahal ka po ng Panginoon kahit kailan hindi ka po tinalikuran ni Jesus. So, yun lang po yung may share ko po. Sa ako. At alam niyo po, may mga tao talaga na somehow, sabi ko nga kanina, wala nang magbibigay ng atensyon. Hindi na sila parang mapapansin.
nakakaano po, no, marinig na parang mabigat kasi yung term na tinalikuran. Pero, siyempre, tatay mo yan Kahit anong mangyari, tatay mo pa rin. Ngayon imagine niyo na lang yung buhay ni tatay na mag-isa siyang nakahiga. Yung sinasabi ko kanina na somehow may pag-asa pa ba na may makakaalala sa akin? Somehow may makakaisip pa ba na pumasyal at kamustahin, check-in kung ano ba ang sitwasyon ko? Mabuti po ang Diyos. Maaaring yung ibang tao, hindi na sila maalala, pero ang Diyos hindi sila nakakalimutan. Wala na po. Mamaya po pag sabi ko po yung trabaho natin lahat, minsan hindi natin mapapansin, ang layo na nilalakad, wala nang kabahayan, minsan ilang piraso lang doon. Pero sa ilang piraso ng bahay na yun, minsan isa na lang yung bahay doon, yung nag-iisang tao doon, naghihintay siya ng kaligtasan. At hindi aksidente yung mga paa natin kung bakit dinadala ng Panginoon sa mga baybayin na yun, kasi may gustong ipaabot ang Diyos. Amen po. At maganda lang po na yung mga buhay natin, yung puso natin, maging sensitibo tayo. Kasi last year na meron may kinukwento sa atin, hindi ko matandaan si Pastora Lovely, yun alam ko na may bundok silang pinuntahan na sabi nung kasama niya, wala na pong bahay dyan. Hindi, somehow may nararamdaman siya na hindi pumunta tayo. Nararamdaman ko may sinasabi ang Lord na may makakausap tayo doon. Alam niyo, pagpunta nila doon, isa lang yung bahay. So nag-iisang tao doon na nakatira, hindi na bumababa ng bundok. Pero hindi siya nakaligtaan ng Diyos. Anong mangyayari? Bababa ba ang Diyos? Hindi. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Amen po. Tayo ang magiging paa ng Diyos. Tayo ang magiging kamay ng Diyos na papapuntahin tayo sa lugar na yun. At tayo po ang magiging puso ng Panginoon na ipaparamdam sa kanila yung pag-ibig na maaaring makalimutan sila kahit ng mahal nila sa buhay. Pero si Jesus, laging nakatingin at laging nakabantay, tinitingnan sila. At alam niyo po, hindi nawala si tatay nang nawala na lang. Sabi ko po kanina, very timely ang Diyos. Ilang araw bago siya nawala sa mundong ito, dinala po yung mga misyonary. At ipinaranas ng maiksing panahon. Nakakatuwa yung request niya, sabi mo nga sa katabi, Miss, Shanghai lang. At Coke, kayang-kaya natin yun. Pero para sa kanya, isang kasiyahan, isang request ng huling buhay na matikman ng dila niya sa huling pagkakataon ng buhay niya. At may mga taong ginamit ang Panginoon para maabot po siya. Amen po. Sige po, tayo tayong lahat. At minsan pa tayo po ay magpuri. Hayaan nga natin na ilagay sa puso natin ng Panginoon na, Lord, gamitin mo rin kami. Hindi laging sa ibang tao, minsan yung mga mahal natin sa buhay na nasa paligid lang natin, nihintay ng Panginoon na tayo ang aabot sa mga tao na yan. Kanina naririnig natin sa totoo pong buhay, ang minsan mahirap sharean, yung mahal natin, yung pamilya natin, yung lugar natin. Pero walang ibang gagamitin ng Diyos. Isa tayo sa unang hahanapan ng Panginoon sa kaligtasan po nila. Yuko po tayong lahat at tayo po ay magpuri. Hayaan mo na ilagay sa puso mo, Panginoon, sa mga taong narinig namin na kwento na ito. Lord, gamitin mo kami, Panginoon. Maaaring hindi na sila maalala ng iba, maaaring makalimutan na sila ng mga tao. Pero ikaw ang Diyos na hindi natutulog, Panginoon, at laging nakatanaw sa bawat isa sa amin. Dalhin mo ang mga panyapak namin, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sa mga tao, O Diyos, na huling tawag na, Panginoon. Dalhin mo, Panginoon, ang mga buhay namin sa kanila at gamitin mo kami. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. O Diyos, kumilos ka, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng bigatin para sa kaligtasan, Panginoon. Malapit
malapit nang matapos ang wakas, Panginoon. Gamitin mo kami para umabot ng mga tao. Taas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Sige po, magpatuloy tayo, mag-worship tayo sa Panginoon. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita, Panginoon. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. And sige po, tingin po muna tayong lahat bago tayo mag-close. Alam niyo po ba na sa langit po ay may mga reward or may mga koronang binibigay. At ang soul winner po ang isa sa pinakamaraming corona. Actually, hindi naman natin after yung corona na yun eh. Pero yung mga tao na nilapit natin sa Panginoon, one day, sasalubungin nila tayo sa langit. At doon po tayo magkakaalaman kung gaano hindi tayo yung nagko-kompetisyon. Pero yung mga tao na yun, hindi nila malilimutan kung sino yung ginamit ng Panginoon para maligtas sila. One day, ang sabi ng Biblia, sasalubungin tayo ng mga taong ito na inilapit natin sa Panginoon. Amen po. Yuko po tayong lahat. Panginoon, patuloy kami na nagpapasalamat sa mga oras na ito. O Diyos, hayaan mo na ang gawain ito, ang bawat buhay namin. Panginoon, dalhin mo pa kami sa mga taong nangangailangan. Dalhin mo ang mga panyapak namin, Panginoon, dun sa mga taong nais mong maabot. Mga taong naghihintay ng kaligtasan, Panginoon. Mga taong pakiramdam nila iniwan na sila ng mundo. Hayaan mo, O Diyos, na maiparating namin sa kanila na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. May Jesus, Panginoon, na nakakakita ng sitwasyon nila. Gamitin mo kami, Panginoon, sa mga taong ito. At Lord, alam namin na isa ito sa puso mo, isa ito sa nagbibigay ng kaligayahan sa puso mo. Ang kaligtasan ng mga buhay ng mga taong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa tiwala mo. Wala kaming maipagmamalaki. Ang lahat ng sayo, Panginoon, ang lahat ng ito ay para sayo. Ang buhay namin, O Diyos, ay inaalay namin para gamitin mo sa mga ganitong kwento. At sa last call, Panginoon, sa huling tawag ng buhay nila, Lord, hayaan mo na maipaabot ang salita mo bago matapos ang kanilang mga buhay. Gamitin mo ang bawat isa na naririto, Panginoon. Inaangkin namin ang bawat isang naririto na dinala mo sa camping
ay gagamitin mong maglingkod sa iyo, Panginoon. Mga buhay na naririto, O Diyos, alam namin, hindi aksidente, Panginoon, na dinala mo kami rito. Tinawag mo kami, Panginoon, para sa isang layunin. Kung paano kang nagligtas sa krus, O Diyos, gamitin mo kami, Panginoon, na maging instrumento mo sa lupa na makapagligtas ng mga kaluluwa. Salamat, Ama, itiyataas po namin sa inyo ang lahat at pinagpapasalamat ang kabutihan mo. Ito po aming panalangin, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen.